Partner, isang mapayapang Friday sa iyo. Good evening sa iyo, partner. May baon ka ba sa atin? Of course! Lagi ako may baon para sa inyo. Eto para sa mga babaeng, sabihin natin nagpalaki na kanilang hinaharap. Nahuli na si Jean-Claude Ma, nag-imbento ng isang klase ng breast implant na pumatok ng gusto sa maraming bansa sa Europa. No? Ang kaso niya, involuntary injury. Dahil mga produkto raw niya ay malaki ang tsansang mag-leak o literal na pumutok ang mga dibdib na nilagyan nito. Ito yung malaking storya sa Europa, partner. Eh, di ba, mahigit kalahating milyon yung mga nagpalagay ng implants na inimbento ng mamang yan. Implants. Kalahating milyon. Diba? So, times 2, 1 million. Oo, 1 million na implant. Yan yung lumabas na balita na marami nga ang natakot at pinapatanggal na. Kasi maaring life-threatening daw ito. Talagang life-threatening. Diba? Ito yung good news daw. Libre ang operasyon para ipatanggal ang implants. At solely bayad pa. Yun nga lang, liliit na naman ang yung future. Diba? Kapag hindi gusto nila palitan ng gobyerno ng libre. Aba. Yung iba gusto ipatanggal pero marami pa rin gustong palitan. At least hindi no return, no exchange. Yung mas dekalidad. Oo, na implant. kalidad. Libre daw. Narito naman ang dibdibang headlines ng Aksyon Journalismo. Ngayong gabi, singer na si Christian Bautista, diniport daw sa Indonesia dahil rumaraket kahit walang working permit. Kampo ni Christian, dininay ang pagpapatapon sa kanya. Kulang-kulang na 100 heavy-gut na testigo gustong ipatawag ng prosekusyon sa impeachment trial. Kasali sa lineup, 5 SC Justices at Justice Secretary Leila de Lima lang naman. Sa dami, hearing, posibleng umabot na ng mahal na araw. OFW na na-hit and run umano sa Hong Kong, ipinanawagan ng tulong sa Facebook. Dugo ang kababayan, kamusta na kaya? Shabu Changues sinalaki ng mga otoridad sa Laguna. Higit 50 pinag-iinala ang pusher at addict, arestado. 20 slot machine, nasamsam din. Sa Rescue 5, lalaki nag-amok sa loob ng kulungan. Mga pulis napasabag sa matinding laban. Kwento ng gay marriage tampok sa sikat na comics sa Amerika. Sa Aksyon Sports, Powerade Tigers nakasilat ng panalo kanina. 3 sunod-sunod na panalo kontra Token Tex, kailangan pa para sa kampyonato ng PBA. Kami, kumawala! Yes. At sa showbiz, real-time big-time host Willie Revillame nagdiwang ng ika-51 kaarawan. Willie, binati ng dati ng nakabanggaang si Joey De Leon. Nakakatawa ka talaga, nakakatuwa ka. Minsan lang talaga nakakaasar ka pagkalamang ka. Pero pag hindi. Actually, pareho tayo mga buwisit. Pare, happy birthday. I love you. At sana'y... Mabilis na umabot sa Pilipinas ang balitang pinadeport daw ng Indonesian government ang Pinoy singer-actor na si Christian Bautista. Pero ang management po na humahawak sa Pinoy Balladeer, itinanggi na na-deport ang kanilang talent. Ikwento mo, Ina Zara. Nakabandera ngayon sa website ng Indonesian English newspaper na The Jakarta Post ang pagpapadeport sa Pinoy Balladeer na si Christian Bautista. Visiting visa imbis na working visa lang kasi ang hawak ng singer. Kaya nang mag-show sa Tangerang City ang singer nitong Miyerkules, nasita siya. Pero sa inilabas na statement ng stages na siya nagmamanage kay Bautista, pinabulaan na nila ang balita. Kung ano man daw ang naging problema nila sa immigration, legal na daw ito na naresolba. Sikat ang Pinoy Balladeer na si Bautista sa Indonesia kung saan nag-hit ang mga albums niya at inalok pang gumawa ng isang soap opera. Bukas uuwi na raw ng bansa si Bautista pero babalik rin sa Pebrero para muling mag-perform sa Indonesia. Ina Zara, News 5. Nakalaya na matapos magbayad ng piyansa ang asawa ni Senador Lito Lapid na si Marisa sa kasong dollar smuggling sa US. Pero kahit wala na sa kalaboso, si Mrs. Lapid napabalitang isang bracelet na may global positioning system ang suot-suot niya sa paa. Lalo na ipit sa kaso ng dollar smuggling si Mrs. Lapid nang magkaiba ang kanya naging pahayag sa dala niyang $50,000 o mahigit kumulang 2 million pesos. Noong una sinabi niyang gagamitin niya ito pampagamot. Pero binawi niya ito at sinabing para ito sa kanyang bahay sa Las Vegas. Ayaw na munang magbigay ng anumang pahayag ang abogado ng pamilya Lapid sa kaso.
Samantala, habang inaasikaso ng pamilya Arroyo ang pag-uwi sa bansa ng mga labi ni Congressman Iggy Arroyo mula sa London, pinag-aaralan naman ng Kamara kung sino ang pwedeng ipalit sa distritong iniwan ng kongresista. Fiona Nicolas, ikwento mo. Dalawa ang opsyon ng Kamara para sa nabakanteng pwesto ni Negros Occidental Congressman Iggy Arroyo. Una, magsagawa ng special election sa distritong iniwan ng congressman. Ang COMELEC within 60 days from receipt, kailangang magpatawag ng special election. It will depend now sa budgetary constraint kung may pondo ang COMELEC to hold a special election sa distrito ni Iggy. Pero kung wala namang pondo ang COMELEC, pwede ring mag-assign na lang si House Speaker Sonny Belmonte na magiging caretaker sa nasabing distrito hanggang sa eleksyon sa 2013. Ilan sa mga pangalang lumutang ay sina Congressman Albi Benitez, Congresswoman Mercedes Alvarez at Congressman Alfredo Marañon III na kinatawan sa ibang distrito sa Negros Occidental. Ang pork barrel o PDAF daw ni Congressman Iggy Arroyo, hahawakan naman ng gobernador at mayor na nakakasakop sa kanyang distrito. Ang atin naman Pangulo ay nangako na despite na hindi may mga taong hindi nare-releasean for whatever reason, he's making sure naman yung mga constituent will not suffer. Sabi ng Chief of Staff ni Congressman Iggy na si Edgardo Ruado, inaayos na ng Embahada ng Pilipinas sa London ang mga papeles para maibalik na sa bansa ang mga labi ni Arroyo. Fiona Nicolas, News 5. Isang kababayan nating OFW ang napabalitang nasagasaan umano ng isang bus sa Hong Kong. Kumakalat po ngayon sa Facebook ang nakabulagtang letrato ng babaeng biktima. Sinadya po naming takpan ang kanyang mukha bilang pagrespeto na rin, lalo't baka hindi pa alam ng kanyang mga kamag-anak ang nangyari sa kanya. Nagpapagaling na raw ngayon ang biktima sa isang ospital doon. Sabi naman ng tagapagsalita ng DFA na si Ginoong Raul Hernandez, hindi pa sila formal na inaabisuhan ng Hong Kong Police kung Pinoy nga ang biktima. Pero January 24 daw nang mangyari ang disgrasya. Kinumpirma ng Malacanang may umuusad ngayong usapan sa pagitan ng Pilipinas at US para dagdagan ang pwesto ng mga sundalong kano sa West Philippine Sea. Tingin naman ni Defense Secretary Voltaire Gazmin, kapag natuloy ang plano, posibleng mas mangingilag ang China na magpakita ng pwersa sa West Philippine Sea. Pero duda ang grupong National Union of People's Lawyers o NUPL sa motibo ng mga kano. Kaya bukas daw ay kakalampagin nila ang US Embassy para iprotesta ito. Okay, kadikit ng kwentong yan sa ating journalismo question ngayong araw. Ang ating tanong sa mga citizen journalist partner, makakatulong ba sa Pilipinas ang dagdag na US troops sa West Philippine Sea o lalo lang itong magbubuyo para magpakita na ng puwersa yung China? So ito ang sabi ni Brian Emil De Jesus, hindi daw dahil baka magdulot lang ito ng panibagong pagdidikta at exploitation sa Pilipinas mula sa Amerika. Lalim. Pero sabi ni RJ Alfanta, tanggapin natin ang katotohanan na kulang tayo sa armas at kailangan natin ng tulong. Ang hirit ni Alvin Perez, hindi dapat tayo maging takot sa China. Kasama man ang mga kano o hindi. Kailangan natin ipakita na hindi tayo papatalo sa China. Matapos sa Intramuros, sa Taft Avenue sa Maynila naman nag-shooting ang cast ng Hollywood movie na Born Legacy. Pero hindi all smiles ang reaksyon ng mga commuter dito. Dahil sa ginawang rerouting ng MMDA, nagka-traffic tuloy sa lugar. May mga estudyante at mga empleyado na na-late sa pasok sa eskwela nila at sa trabaho. Ang sabi naman ng MMDA, asahang lalo pang hihigpit ang seguridad sa shooting ngayong weekend kung kailan kukunan ang mas mabibigat pang mga eksena sa pelikula. Susunod, matapos matalo ng 3 sunod-sunod, Powerade Tigers nakabawi sa talk and text kanina. Pag-asa sa championship, mas nabuhay. Prosecution team, halos 100 testigo ipapatawag sa impeachment trial. Kabilang na raw ang 5 Supreme Court justices. Hearing, aabot pa nga kaya ng Semana Santa. Nako! At sa Rescue 5, lalaking nabugbog na nga sa QC na kalaboso sa presinto. Abangan sa magbabalik ng aksyon. Journalismo.